So it's a great, this coming SONA is like, you think that's make or break? Hindi ko kasi mawari kung anong pwedeng ipagmalaki. At pangalawa, anong pwede pang ipangako na matutugunan. Na I mean, matutupad. possible. Yung promise na pwedeng mangyari. So as a political strategist, ano po ang pinakamalaking branding challenge sa ngayon ni PBBM? Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang ikalimang State of the Nation address. Ngunit ngayon pa lang, mataas na ang inaasahan sa magiging laman at mensahe nito. Kasabay nito ang hamon ng pagbaba ng trust ratings at ang tanong kung paano muling makakakonect ang Pangulo sa masang Pilipino. Ngunit nang tanungin namin ang mga tao online kung paano tatatak kaya ang SONA ni PBBM sa kanila, ang sabi ni Let Bantillan, impeachment of VP Sara, FPRRD at the ICC, flood control scandal, dumami ang mga buhaya or crocs. I guess that's what she means, right? Oo. Sabi naman ni Edgar Palatino, SONA, state of no achievement. Ay? JS Pangilinan by not holding a SONA. Yun na lang daw. Sabi naman ni R1 Paderanga, may naipakulong na siya ng mga kritiko, yung mastermind, absuelto. Ronald Capuno, theft will be punished. Teka muna, sinabi na niya yun eh. Iba sa huli niyang SONA. Oo. Bakit sa palagay mo, hinihintay talaga ng tao yung kanyang susunod na SONA? Kung talagang may follow-up doon sa mga sinabi niya last year. Na, mahiya naman kayo. Oo. Dapat mapanagot na yung mga kakahiyang ginawa nila. Pero Ako meron naman, ba ang posisyon mangyari? ko dyan, Oo. sinabi ko na sa iyo ito nung isang araw. Siguro, okay, they don't want to jail them, pero at the very least, tapusin nyo naman yung mga flood control project. Kasi eto na naman, punot dulo yan eh. Binabaha pa rin tayo. Oo. Ano ba naman yun? At taasan na ba yung pera? Para mataasan na natin ang sweldo, ang pamasahe ng mga driver, di ba? Okay, makakasama po natin ngayon, campaign manager at political strategist Lito Banayo upang talakayin kung paano kaya maisasaayos ng presidente ang kanyang imahe sa nalalapit na State of the Nation address. Welcome to Memo, Sir Lito Atienza. Banayo. Ay, Lito Banayo. Naku, ano ba yan? Naku, kasi kayo ng salamin. Sorry. Actually, dati akong consultant ni Lito Atienza rin. I remember that. Okay. Maraming salamat, Corina at Willard, sa inyong pag-anyaya. Good morning, sir. Pleasure to be with you. So, sir, do you feel the anticipation? Sir, importante ang mga kaya nga po Tayo. ginagawa namin ito. In the hopes that they are listening. Ano ang mensahe po sa palagay po ninyo na at this point, I know it's difficult to craft a one-liner, pero ano po sa palagay nyo dapat ang headline ni PBBM sa kanyang SONA sa Lunes? Ako, seryosohin yung pagsupil sa graft and corruption. Itigil na. Yung budget ayusin, no? Para hindi magkaroon ng pondo yung mga, sabi nga no, isa crocs, yung mga buwaya, no? At usigin na yung dapat usigin. That is the only legacy that I think he can do. And I hope, no, that he does that. Because that he can do something about. Pwede. Ayun, yung iba hindi. Mabilis na pwede niyang gawin. Yung iba mahirap na. Oo, tama. Okay, so kasunod ang usaping yan, sama-sama nating basahin itong mga sinasabi ng madla online. Paano tatatak ang SONA ni PBBM sa kanila? At ang sabi nila, ZN or Zinlo, CSDOR on Duterte legacy. Sabi ni Jelmar Castrudes, Kafranca, mahiya naman siya. Ano yun? Mahiya naman ako. Ganon? Siya naman. Ano ba yan? Salamin. Okay. Agoo Cruz, jailed plunderers. Clear account of the restitution amounts of state witnesses and sequestration of assets of the plunderers. Sabi naman ni Fane P. Maslan, clean up, honestly, thoroughly. Eric Inopia, pakulong niya yung may sabit sa flood control para sikat ang SONA niya. Gaya ng Ayan. sabi ni Sir Lito. Correct. Yes, but
let me just state, no, this is his penultimate SONA. Kasi yung 6th SONA next year, pamamaalam na yon. So ito ang pinaka-importante, liban dun sa unang SONA. Kasi yung unang SONA, you set the benchmark for your administration. No? You set your vision. You set your priorities. Pagkatapos yung second, third, fourth, yan yung mga ano na nangyayari. Yung ba sinet mong vision o benchmark goals mo no first SONA, nagagawa ba? At finally, ito yung penultimate. No? Ito nga, dito mo iseset against ano ang approval rating, ano ang trust rating, ano ang mga issues na bumabagabag sa tao. At yan ang dapat may kasagutan. I go back to the first SONA. Sinabi niya, the state of the nation, yun ang final word niya, the state of the nation is sound. Why did he say that? Because katatapos lang ng COVID, paangat na ang ating, nagre-recover na tayo unti-unti nung panahon na yun. Pangalawa, dahil unit team pa sila ni Sara noon, no? At syempre, hindi ka magsasalita ng hindi maganda tungkol sa predecessor mo. Pero merong 4, doon sa maraming nilista niya, may 4 na sa palagay ko napakahalaga because it impacts on inflation, it impacts on the economy. One, yung sinabi niya na ang National Land Use Act finally matatapos na. Ang unang National Land Use Act, panahon pa ni Tita Cory, si Orly Mercado. Isa pa ako sa mga sumulat ng National Land Use Act na yon. Hanggang ngayon, wala. Pangalawa, sinabi niya, budget modernization. Ano nangyari sa budget noong 2023, 2024, 2025? Diba? Napunta sa small committee. Napunta sa unprogrammed allocations na ano. Pangatlo, sinabi niya rin yung agricultural productivity, i-enhance niya. Ngayon, ang resulta, ano nangyayari? No? Napakataas ng yung sinabing 20 peso per kilo na rice, na alam naman natin from the very beginning, imposible because that's against all laws of economics. Ang nangyari, para sa ordinaryong mamimili, yung dating 40 to 45 pesos, naging 60 to 65. Pero doon sa pipila ka pa, o senior citizen kang pipila, doon merong 20 pesos sa iilang lugar. So wala rin, no? Pangatlo, yung right sizing ng gobyerno. Balik ako sa DA, Department of Agriculture. I was once there. Noong panahon ni Pinoy, we had 5 undersecretaries. Ngayon, they have 15 undersecretaries. 15. Anong right sizing doon? Mag-right size ka, ibig sabihin, dagdagan mo ang police, dagdagan mo teacher, dagdagan mo yung mga agricultural extension workers, hindi yung mga nasa taas. No? Di ba, lumobo ang bureaucracy at the top, hindi sa kung saan nakakadiretso ang tao. Why do you think is that? Favors? Favors. Favors. Political patronage, no? At, yung Agriculture, National Land Use Act, yung right sizing, yung modernization ng budget, at saka yung agricultural productivity. And these are yun na ngayon ang nakikita natin now that he's going to deliver his penultimate SONA. Inflation is the first first issue na bumabagabag sa mga tao. No? Kasi patuloy ang pagtaas. Sabihin na natin na part of this is externally induced kasi nga yung giyera sa Middle East. Pero ano ang nagawa ng pamahalaan para maibsan yung hirap ng taong bayan? Alam natin ganon. Pero bakit sa Vietnam? No? Tinanggal nila ang VAT sa gasolina. No? Bakit sa ibang lugar ganon? Bakit tayo hindi natin magawa? Why? Because this government has a huge fiscal deficit kasi we are overspending and we are overtaxing and we are overborrowing para matustusan yon. And why are we overborrowing, overtaxing, and overspending? Because we are also overstealing. No? Yun nga ang susunod kong tanong. Overspending on what? Ayun na nga, yung pambubulsa. Kaya dyan babalik yung flood control projects, yung Yun na lahat nga. Kasi kahit na anong sabihin yata, Willard, ni Pangulong BBM, ang hihingin sa kanya, pruweba doon sa kanyang mga ipinangako. Oo. At habang nakaungaong pa talaga yung sino dapat ang managot sa pagnanakaw at nasaan na ang pera,
Parang ewan ko kung paano siya makakalusot doon. O, tingin nyo ba, Sir Lito, aamin ang Pangulo sa SONA dito sa mga shortcomings na ito? Malamang hindi. No? Siyempre, there were nice things that happened naman, no? FVR, malaki ang ginawa niya to liberalize the economy, to open up to medyo bawasan yung regulatory capture. Si ERAP, tumaas ang agricultural productivity natin by 2.6%. Bagamat 2 taon lang siya sa trabaho, no? Si Willie na kanyang Secretary of Agriculture. Si GMA, napabalanse niya at least, no? Dahil sa VAT, yung ating fiscal deficit medyo bumaba. Si Pinoy, napakaganda na nangyari. Ang FDI natin pinakamataas ever since Cory kay Pinoy, no? Ano po ang numero kay Pinoy? Kay Pinoy umabot tayo na 8%, no? At saka ang GDP 'yon. Tapos ang ating FDI tuloy-tuloy. Na-assign ako sa Vietnam, sa Taiwan, no? At lahat ng mga negosyante noon, talagang nag-invest sila sa Pilipinas dahil kay Pinoy. Dahil sa paniniwala na ang corruption bumaba. Hindi man totally nawala, bumaba, no? So, makikita natin yung kay Duterte naman, well, he focused on criminality, on corruption, on drugs, no? At so at least before COVID, maganda rin ang takbo ng ekonomiya. Yung build, ang daming infrastructure projects na naumpisahan. Yun ngayon ang sisingilin ng tao kay Pangulong BBM. Sabi niya, yung build, binago nila to build more. Ano ba yung more? Na-postpone yung subway. Why? Dahil nalipat sa unprogrammed allocations yung pondo at ginamit sa flood control. Kaya po ba umurong yung Dati tapos na dapat yan 2028, ngayon 2034 na. Ayan na nga. Tapos, may lupa po kasi ako doon Hinihintay ko yung angat ng presyo. Yung connecting railway from Clark all the way to Metro Manila, nasa na yon. Yung commuter railway from Manila to Calamba, yung extension all the way to Bicol ng railway natin. No? Nabinbin lahat ito kasi napunta doon sa 5,500 flood control projects na pinagmamalaki noong 2024. Kaya noong 2025, nung nagkabagyo-bagyo at bumaha, kailangan niya i-inoculate ang sarili niya, doon nangyari yung mahiya naman kayo. Right. Pero without knowing what the aftershocks will Yun na be. nga. Walang end game na Hindi, tsaka yung mga naglabasan bumulwak. inoculation lang kasi yon dahil nga sisingil ng tao. Nasaan yung 5,500 flood control projects na yon? Siguro sinabi sa kanya nung 3 foreign consultants niya na inoculate mo ang sarili mo. Kaso, wala namang follow through. Enough. Meron namang konti, pero enough follow through. So, may honeymoon period yung SONA Parang ang galing. Ang dami nating headline. Hindi ba? Pero sisingilin ka talaga pagkatapos. Kailangan matupad mo lahat ng sasabihin mo dyan. Kaya nga with under 2 years under this term, Sir Lito, may panahon pa ba para maremedyohan? Ang hirap, Willard, kasi napaka-narrow ng fiscal space No? Hirap na hirap ang BIR at BOC, customs, na paangatin ng malaki ang kanilang revenue. Samantalang ang expenditure program natin for next year is 7.2 trillion pesos. 600 billion pesos higher than this year. So, napakakitid na nun. So, utang ka na naman ng utang. Now, nagumpisa siya sa roughly 12 billion ang minana niyang utang kay Duterte. Na lumobo lang naman dahil sa COVID kasi we had to lock down the economy for 2 years, no? Kay Pinoy, bumaba pa ang ating ang borrowing natin. I think ang minana ni Duterte was less than 6 billion Kaya lang lumaki nung last 2 years ng COVID. So anyway, 12 billion, ngayon 18.55 trillion as of May. Yun yung last data na nakita ko, Laki na pala, 18.55. Ako ang tingin ko, gagraduate siya with about 22 trillion or more na utang. So it's a great, this coming SONA is like, you think that's make or break? Hindi ko kasi mawari kung anong pwedeng ipagmalaki
At pangalawa, ano ang pwede pang ipangako na matutugunan? Na I mean, matutupad. possible. Yung promise na pwedeng mangyari. So as a political strategist, ano po ang pinakamalaking branding challenge sa ngayon ni PBBM?